Mapanirang online war ng dalawang dating magkaibigan nagsimula lang sa isang click at comment sa social media. Ang nakakalungkot dito, pati ang kanilang mga pamilya ay nadamay na sa kanilang parinigan at siraan online. Ngayong gabi, alamin natin kung ano ba ang na-post ni Kaylene Dayan. Kaya siya inirereklamo ni Ana Lu dito sa Face to Face. Dati, Ana Lu, kayo magkaibigan ni Kaylene. Opo. Saan nagsimula yung inyong hidwaan? Doon lang po yun sa post ko na yung motor mahulugan. May utang po ako doon. Tapos may utang po siya sa akin na kinuha na sibuyas. Hindi po siya nagbayad. Tapos bigla po siya nag-post ng motor na hulugan. Kano bang kanyang utang na hindi binayaran? Sa sibuyas, Sa sibuyas. po, 280 po yung kasi 2 kilo. Kaya hindi rin po ako nakabayad sa supplier ko. Kaya sinisingil ako ng supplier ko. So, baga sa ordinaryong pananalita, Opo. hindi ka nakapagbayad sa akin pero nakabili ka ng motor, Opo, naghulugan ka pa. Opo. Yung bang ibig mong sabihin? Opo. Tapos si Kaylene po, bigla pong nag-comment na kakaiba po. Paano kakaiba? Ay pagtsuktsakan ka sa ibang lalaki kahit may asawa ka na hahaha. Yun po yun. Ang galing yun. Wala nga yung ikaw. Tapos nagalit ako. Dinamay pa po yung asawa ko kasi. Tapos pati kamag-anak ko po, sinali niya na. Nahuli daw po ako ng kamag-anak ko. Tapos ano daw po pakiramdam ng asawa ko na nahuli kami. Ganun po. Nag-comment po siya ng kakaiba eh. Hindi naman po tugma dun sa motor na post ko po eh. Tapos yun, humaba na ng humaba po. Tapos pati yung asawa ko, ano daw po pakiramdam ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, ba't po nadamay yun? Dapat dalawa lang po kami, di ba? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Opo, nag-usap po kami doon. Tapos nung nalaman na may yung papel na inanuhan ako ng barangay, doon niya na po nalaman. Tapos nag-usap na po kami ng maayos. So yung mga post na may kinalaman sa mga kamag-anak, paano naman na-involve ang lahat dito sa inyong sigalot? Nanay niya po, yun nakisali. Imbis sabihin niya po yung anak niya na tama na yan na, hindi na maganda. Hindi po, ang sabi niya po dun sa kamag-anak, nahuli daw po ako ng sarili kong kamag-anak na nakipagtsuktsakan sa ibang lalaki. Balikan natin yung barangay elections. Opo. Yung pinsan ko po kasi, nag-video po siya. Nahagip po yung papa niya. Akala po nila, binibidyoan daw yung tatay nila. Eh, hindi naman po. Tatay ni Kaylene na Opo. chairman ng Opo. Purok. Opo. Buhay na lang kayo sa kasinungalingan. Eh, nadamay lang po yun ng video. Kung sino po may mali sa amin, willing naman po ako manghingi ng sorry. Para lang po matapos kasi may 4 na anak po ako. Yung 3 nag-aaral po. Gusto ko na pong matapos. Eh, ayaw po niya. Gusto niya pong itaas. Kumuha na nga po siya ng certification eh. Kaya po humihingi ako ng tulong. Baka dito po, lumambot po yung puso niya. Makapag-ayos po kami. Ikinig siya. Anong sasabihin mo sa kanya? Kaylene, Dayan, pasensya na kung ano man yung nasabi ko, kung ano man yung na-post ko. Sasama lang po ng loob. Gusto kong humingi ng sarili. Sana dito lang matapos na po. Yung asawa ko pasulput-sulput lang naman po yung trabaho. Naawa na din po ako, pati siya na madadawit. Ayoko nang humaba pa. Mas malaking intindihin po pag tinaas pa po. Kaylene, habang kinakausap natin si Ana Lu ay kay nakikinig, anong nais mong sabihin? May mga words siyang sinabi na hindi totoo. Katulad? Meron, sinabihan ko daw po siyang nakikipagtsuktsakan sa iba. Para po sa akin, nagbigay lang po ako ng definition na sa akin na para sa akin ay mali. October 30 po, nagsagutan po kami, pero mas masakit po yung sinabi niya sa akin. Tinumpak niya po ako na pinilahan daw po ako, na ihilang daw po yung pahinga namin dalawa nung tinutukoy niyang boy. Ayun po, hindi ko po malaman kung saan po nanggaling. Nag-comment po ako ng, di ba dapat nga achievement mo yun sa buhay, dapat masaya ka pa doon. Kasi nga po, yung paghuhulugan ng motor, achievement yun sa buhay eh. Hindi mo dapat siyang i-bash. Tapos sabi ko po, yung iba nga dyan, nakikiapid sa may asawa ng may asawa, huli pero di kulong.
Ayun po ang sinabi ko doon. So, dugtong doon sa linya ng motor, idinugtong mo yung ang iba nga Yes dyan. po. Okay po kaming dalawa. Hindi ko po siya tinuturing na kaaway nung time po na yon. Linawin ko lang po. Yung sinabi niya po na nahagip lang po yung papa ko, mali po yun. Ang totoo po niyan, kitang-kita po sa live video, binanggit po ang pangalan ng tatay ko. Ayan si Chairman Batang, anong ginagawa niyan dyan? Di ba employee yan ng barangay? Di ba dapat wala yan dyan? Parang pinupunto po nila doon, nandadaya yung tatay ko. Nag-comment po ako, sabi ko, hindi naman po bobo yan para pumasok dyan nang walang kaalam-alam sa ganyan. Election po, watcher po siya. May appointment ni Kap, 10 days resign bago magsimula yung election. Kaya po kami nakarating dito, Tito Boy, ang kinasok po sa kanya sa barangay is yung patuloy na paninira sa akin sa social media. 4 na beses daw kayong nagbarangay? 5 times po. 5 times. May nangyari ba doon? Naresolba ba ang problema? Sa totoo lang po, hindi po, Tito Boy eh. Nung humihingi po siya sa akin ng sorry, tatanggapin ko po sana yon. Okay lang po sa akin kahit napahiya niya ako sa FB. Pero yung nanay niya po kasi, nangingialam po. Nadamay na rin po kasi yung nanay ko eh. Nagreklamo po ako, nag-complain din po sila. Nadamay po yung pangalan ng nanay ko. Naninira daw po yung nanay ko kay Analu din. Yung complaint nila, paninirang puri. Pero kanina, napanood mo siya. Umiiyak siya, nasasaktan dahil kaya daw niya maghumingi ng tawad, ng paumanhin dahil ayaw na niya ng gulo. Narinig mo yon? Ano ang iyong comment? Lumambot din po talaga yung puso ko, kaya po kami nandito. Humihingi na rin po ako ng payo sa inyo. Kung ano pong dapat namin gawin. Sa paghingi niya ng sorry sa akin, okay na po yun. Gawin niya na lang po kung anong dapat niyang gawin. Humingi siya ng pasensya sa akin, sa mga nadamay niya. Nakikinig din siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Kay Analu? Analu, sana may natutunan ka. May natutunan din ako sa mga nangyari sa atin. Sana magkaroon tayo ng peace of mind pareho. Yun lang po. Sa iyong mga kamag-anak, sa nanay mo, nanonood yan ngayon. Anong gusto mong sabihin? Pasensya na sa nadamay ko kayo, ganun. Hindi ko kagustuhan. Wala akong gustong madamay. Kung may galit sila sa akin, dapat sa akin na lang. Dayan, Kaylin, dasal din namin. Ako, personal na sana'y maayos. At narito po ang nagrereklamo si Analu. At narito naman po ang inirereklamo si Kaylin Dayan. Dayan, Analu, Ate Pia, Kuya Alan. Nakakalungkot kasi nitong panahon ng social media. Palibas sa pag-post ng isang tao, may papagkakataon mag-comment. Lahat naman tayo, akala natin yung comment natin, may silbi sa buhay. May silbi sa bayan. May silbi sa pamilya natin. Pero sa nakikita natin ngayon, ano yung purpose ng mga naging bangayan nyo na pareho kayong naabala? Napakalungkot. Just because binigyan tayo ng bibig, hindi ibig sabihin gamitin natin yung bibig natin. Just because nakalagay doon comment, hindi ibig sabihin mag-comment ka doon. Natutunan nyo na ba yung leksyon nyo? Opo, sobra po. You are both guilty of cyber libel. Just for the education of our viewers, nag-impute kayo ng crime or vice or defect sa ibang tao. Hinusgahan nyo ng may ganito ka. Tapos yung masasamang salita din na nasabi nyo sa isa't isa, ginawa nyong public yon. So when you put it on Facebook, that is public. Obviously, malicious kung ano-ano pinagsasabi nyo. And yung pag-impute nyo nung ginawang yon gives dishonor or discredits the reputation. Talaga naman yung ginawa yun. Nagsiraan kayo ng reputation ng isa't isa. Just to emphasize yung point ni ate na pag tayo nagpo-post, siyempre, feeling natin apektado tayo. But yun nga, pag nagfe-Facebook ka kasi tapos tinitira mo na, may kamag-anak yun eh. So apektado yun. May madadamay talaga. So hindi mo pwedeng sabihin na sana hindi mo na dinamay yung asawa mo. Hindi mo na pwedeng sabihin bakit dinamay nanay mo. Kasi nasa social media kayo. Hindi yun personal media. So parang feeling ko, kayong dalawa, basta tingin yung sincere yung sorry, willing na kayo, pero hindi nyo sure kung yung kamag-anak nyo willing na. Kuya Alan, pakinggan nga natin kasi may hawak na mikropono. Sino mga may mikropono? Ako po yung nanay ni Dayan. Anong pangalan nyo po? Dita po. Para sa nilang dalawa, gusto ko na rin matapos. Yung bangayan nila. Kaya nga po nung time na yun na nasabi ko,
Maingay na siya masyado sa social media. Sabi ko dito, i-block mo na kasi ang ingay. Nanahimik na kami, ganun pa rin. Pero sabi ko, hayaan mo na nga yan, magsasawa din yan, sabi ko. Hanggang sa yung nagkaroon na nga ng ganun sa barangayan. Sabi ng asawa ko, yung last na harap nila sa barangay, total naman, sincere naman yung paghingi niya ng pasensya. Sa susunod na harap nyo, mag-ano na kayo, magbati na kayo, sabi ng asawa ko. Itong nanay nito, yun na naman siya sa social media, siging post. Di yan na naman, yung naano na naman yung damdamin namin. Sabi ko, sige, kung ayaw nila nakatahimikan, ituloy mo na yan. Dito naman tayo sa isang partido.